Hallelujah. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa ating Diyos na buhay, no po? Palakpakan nga na po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Mukhang napagod kayo, no? Dahil sa pagpupuri, no? Napakasarap at ayaw ko nang matapos yung ating pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon. At ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, inaalala natin, sineselebrate natin ang ika-27th year anniversary ng JCCF. No? Sige po, pwede po nating kamayan ang bawat isa at i-greet po natin sila ng isang happy anniversary sa bawat isa. Hallelujah. Happy anniversary po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Sige po, inaanyayan ko po ang bawat isa na tumayo at basahin po natin ng sabay-sabay ang ating teksto na makikita po sa Colossians 2:6 hanggang 7. So sabi po dito, therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. We praise you, Father. Praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Lord, thank you, O Panginoon, sa napakagandang araw na ito for this wonderful moment that we gather as today, O Lord God. Thank you for your faithfulness, O Panginoon, sa iyong goodness, O Panginoon, sa iglesyang ito. Umabot kami ng 27th year, O Panginoon. And sa oras na ito, O Panginoon, iniaalay namin sa inyo ang selebrasyong ito, O Panginoon. Para sa iyo ito, O Panginoon. Sa lahat ng mga nandirito, Lord God, sa aming pagpapatuloy, Lord, iniingi po namin ang gabay at patnubay ng Banal na Espiritu Santo, O Panginoon. Buklatin nawa ang espiritual na puso't kaisipan ng bawat isa sa amin nang maka-impart kami, O Panginoon, sa iyong salita na ituturo sa amin sa oras na ito. At sa iyong lingkod, O Panginoon, ako'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Tanging kaningningan niyo lang ang siyang makita ng aking mga kapatid sa oras na ito, O Panginoon. At bawat salita na lalabas sa aking mga labi, O Panginoon, ay naaayon lamang sa iyong kagustuhan. Maraming salamat po, Panginoon, sa ilambong kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po'y makakaupo na. Amen. No? So, 27th year anniversary. At ang ating pong tema ay makikita po dito sa ating stage. Rooted in faith, growing in grace. No? So ito po ang tema ng ating iglesia at ito rin po ang tatakbuhin ng ating iglesia for this year. No? Dati, ano yung dati? Reignite. No, every year, no, mayroon po tayong tema na siyang lalakarin po ng ating iglesia. So, sa taong ito, ang napagka-desisyon po ng bawat isa is rooted in faith, growing in grace. Actually po, 7 po yung pinagpilian namin. No, nagkaroon po kami ng brainstorming, nagsuggest po yung ibang leaders, no? Ito po yung mga napagpilian. Una, I am not ashamed. No? And then, expand God's kingdom. Ito po yung mga napagpilian namin. Renewed like an eagle. Shine for His glory. Rejoicing and hope. Redeeming the time. No? And rooted in faith, growing in grace. So, pinag-pray po namin, napagkadesisyonan, ito po yung lumabas, natatakbuhin po ng iglesia.
Rooted in faith, growing in grace. No? At nung tinignan ko po ang bawat suggestion, titignan po natin, no? I am not ashamed, expand God's kingdom, renewed like an eagle, shine for His glory. Titignan po natin, hindi po magaganap ang mga bagay na ito kung hindi tayo rooted sa ating Panginoong Jesus. No? Kailangan bago tayo lumabas, bago tayo tumulong sa iba, ang ating sarili muna dapat tayong maging rooted sa ating Panginoong Jesus. Hindi natin magagawa yung lalabas tayo kung ikaw mismo hindi ka rooted sa salita ng ating Panginoon. No? Kaya po, I encourage each and everyone, no? Before we live sa lugar na ito, kailangan may ugat na tayo. Rooted na tayo sa ating Panginoong Jesus. So, tunghayan po natin ang mensaheng ito at sama-sama po tayong matuto. No? For our introduction, this verse in Colossians 2:6-7 acts as the hinge and heart of Paul's letter. So, this verse, ito po yung pinaka-heart ng letter ni Paul sa mga taga-Colossians. From chapter 1 hanggang sa end ng verse, itong verse na ito, siyang pinaka-heart ng kanyang sulat. Urging believers to move beyond just initial faith to a life continuously centered in Christ. Ang sinasabi niya, move beyond just initial faith. Anong ibig sabihin nun? Initial. Hindi siya kumpleto. Half-half lang. No? So, nais ni Paul sa mga taga-Colossians na hindi dapat pwede yung initial lang. Hindi dapat pwede yung kung kailan ka lang gustong magsimba, doon ka lang pupunta. Initial lang eh. No? Kung may pagod ka na, masarap matulog, hindi ka na pupunta. Initial. Ang gusto ni Paul doon sa sulat niya, to a life continuously centered in Christ. Ito ang nais, ito ang sulat ni Paul sa mga taga-Colossians. Centered life in Christ. It commands believers to walk. Ito yung ituturo sa atin. It commands the believers to walk. Anong ibig sabihin nun? Mamaya ituturo natin. Root, build, and establish their lives in Jesus. So ito rin po yung ituturo sa atin. Mag-walk, root, build, and establish their lives in Jesus. Bago tayo lalabas, dapat makuha po natin ang mga puntos na ito. Walk, root, build, and establish their lives in Jesus. The same way, they first receive Him while overflowing with gratitude. Rooted in faith, growing in grace. Baunin po natin ito mamaya paglabas natin. Kailangan mag-uugat tayo. Rooted in faith, growing in grace. Tatandaan po natin ito pong temang ito. Historical background po tayo. Para po sa mga iba, kasi hindi po tayo yung level ng ating pananampalataya, mayroon po sa atin na beginner pa lang, para po mas lubusan po nating maintindihan. Sa simpleng paliliwanag, maintindihan po natin, makuha po natin, maka-impart po tayo, sa ating gawain. Makita natin ng malinaw ang nais iparating sa atin ng ating Panginoon. Historical background ng ating pong pinag-aaralan, ang author po nito is si Paul, the apostle, written to the believers in Colossae. Colossae, ito po yung lugar na kung saan in the modern day, Turkey. Sino po yung nakakalam sa bansang Turkey? Amen. Alam natin lahat yung Turkey. So,
Siya po yun ang tinutukoy ng ating pinag-aaralan. No? Date, around 60 to 62 AD, while Paul was imprisoned in Rome. So nung sinusulat po ni Paul nito, ay nasa kulungan siya. Nasa Rome siya, nakulong po siya doon. At sinusulatan po niya ang mga taga-Colossae. No? Church founder, the church in Colossae was likely started by Epaphras. O, katuwang po niya ito ni Paul. No? Situation in Colossae, ito yung sitwasyon. Kailangan malaman natin yung background ng ating pinag-aaralan. No? The church was facing Paul's teaching that mix Greek philosophy, Jewish legalism, mysticism, and angel worship. No? So ito po yung background ng ating pinag-aaralan. No? Facing a false teaching. Maraming katuruan na lumalabas. At dito, angel worship. Sinasamba nila yung mga anghel. No? So kaya, sumulat si Paul sa kanila dahil sa mga maling katuruan na pumapalibot doon sa iglesia sa Colossae. No? So, ito po ang background ng ating pinag-aaralan. So, the context, no? Yung context po, Paul is combating hollow and deceptive philosophies. So, ito po yung binabattle niya, no? Maling katuruan. By reinforcing that, no, yung mga nangyayaring yon, sa ating pong panahon ngayon, ang dami nyo pong mababasa, mapapanood, makikita, ang daming false teaching na inyong maririnig, makikita. At lalong-lalo na, nandito tayo sa bansang Saudi Arabia. No? Baka bigyan ka ng 5,000. Sumama ka sa kanila. No, bigyan kitang 5,000. Umanib ka sa amin. Ito yung tamang katuruan. No, wala na. Nasilaw ka doon sa pera. No. Kaya anong nais ni Paul? Sinulatan niya yung mga taga-Colossae. No? By reinforcing that, they already have everything they need in Jesus. No. Pinaalala niya. No, sa mga maling katuruan na yon, reinforcing that they already have everything they need in Jesus, requiring no additions. Sapat na si Jesucristo sa kanila. Doon sa mga nararanasan nila. Ang kasagutan, isa lang, si Jesucristo. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Isa lang ang kasagutan sa mga pinagdadaanan natin, sa hindi natin maintindihan sa pangyayari sa ating buhay, iisa lang, si Jesucristo sapat na. No? Requiring no additions. Hindi yung boss mo. No? Si Kristo lang sapat na. No? Punta tayo sa puntos. Yan. The directive, kung titignan po natin, no, yung ating pinag-aaralan, 2 verse lamang po ito, mabilisan lamang po ito. No, verse by verse po natin siya tatalakayin. The directive, walk in Him. Anong ibig sabihin nun? Walk in Him, consistent daily obedience. Paul now admonishes the believers to walk in Christ just as they receive Him. No? Anong ibig sabihin nun? They receive Him. Tignan po natin, tatalakayin po natin, no? Letters by letters. Therefore, ano po sa Tagalog ng therefore? Therefore. Ano? Sapagkat sa makatuwid. Sa makatuwid, dahil doon, therefore, no, or in another terms, for this reason,
Because of this. No, therefore, ibig sabihin po nito, introduce a conclusion. Ibig sabihin, may sinabi siyang nauna na gusto niyang magkaroon ng konklusyon sa kanyang pananalita sa verse na ito. Natutukoy din po ito noong last time na tinuro ko sa Romans 12:1. Therefore, may therefore din siya. I beseech you, therefore, brethren. So, mayroon siyang naunang sinabi na gusto niyang ipaalala sa kanila at magkaroon sila ng konklusyon. Therefore, as you receive. Sino yung ni-receive nila? So, babalik tayo. Kasi yung verse po natin is Colossians 2. So, babalik po tayo sa 5, sa 4, sa 3. Chapter 2 po ito hanggang sa chapter 1. Sa chapter 1, mayroon pong binanggit dito, yung as you receive, makikita po natin sa 6, chapter 1, verse 6. Sabi po dito, 5 and 6, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of truth of the gospel. You heard before in the word of the truth of the gospel. Katotohanan ng ebanghelyo, which come unto you as it is in all the world, and bring it forth truth, as it doth also in you, since the day ye heard of it and knew the grace of God in truth. So, nakita po nila yung katotohanan. Nakita po nila yung kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. Therefore, pinaalala niya, as you receive, sino yung ni-receive nila? Christ Jesus the Lord. Sino itong Christ Jesus the Lord? So, doon din po, nasusulat din po sa chapter 1. Makikita po natin ito sa 15. Sino itong Christ Jesus the Lord na ito na tinutukoy po ni Paul sa mga taga-Colossians? Sabi po dito sa 15, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. So tinutukoy po dito ang ating Panginoong Hesus, Christ Jesus the Lord. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, dominions, and principalities, or powers. All things were created by Him and for Him. So, makikita po natin yung supremacy ng ating Panginoong Hesus dito po sa tinutukoy ni Paul sa mga taga-Colossians. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, yung kanyang kadakilaan, yung ni-receive nyo, siya yung supremacy, siya yung naglalang sa atin. Ganun po kadakila ang ating Panginoong Hesus. Ganun din po sa atin. As you receive Christ Jesus the Lord, dapat alam natin kung sino siya. Kung gaano siya kadakila sa ating mga buhay. Minsan, nababackslide tayo kasi hindi nating lubusang kilala kung sino ang ating tinanggap. Hindi natin lubusang kilala kung sino ang ating Panginoong Hesus, kung ano ang kaya niyang gawin sa atin. Pinaalala ni Paul sa kanila, as you receive Christ Jesus the Lord. So, anong sabi? Walk in Him. Lumakad kayo sa Kanya. Yung ni-receive nyo. Christ Jesus the Lord. So, walk in Him. Ito po yung unang command sa buong sulat ng Colossians ni Paul. Ito yung unang command niya sa kanila. Walk in Him. In chapter 1, makikita po natin sa chapter 1 ng Colossians, ang sulat po niya, nag-umpisa po siya sa greetings, thanksgiving. And then, Paul's prayer.
Tapos yung supremacy of Jesus Christ, no, tinukoy niya doon. After that, reconciliation. And then yung kanilang ministry, yung kanilang pagpapagal, tinukoy niya doon sa kanyang sulat habang siya'y nasa kulungan. Sinusulat niya, inaalala niya itong mga taga-Colossians. Afterwards, ng mga sulat na yon, greetings, prayer, supremacy of Jesus Christ, ang kanilang ministry. Ito yung unang command na binigay niya sa kanila. Walk in Him. Ito yung una. Walk in Him. Lumakad tayo sa ating Panginoon. Kasi pinaalala niya. Nung nireceive niyo siya, sino yung nireceive niyo? Christ Jesus the Lord. Napakadakila niya. Siya yung naglikha ng lahat. No, dito. And He is before all things. And by Him all things consist. And He is the head of the body, the church. He is the head of the body, the church. Kaya nga po, umabot ang JCCF ng 27th year dahil pinangahawakan po natin na ang head ng iglesyang ito ay ang ating Panginoong Hesus. Marami ng pinagdaanan ang iglesyang ito, mga kapatid. Nag-umpisa lamang po ito sa isang maliit na Bible study. No, hanggang lumaki, nagkaroon ng mga branches. No, ang daming mga pagsubok na pinagdaanan. Dumaan po ang iglesyang ito na zero balance, nag-negative po ang financial. Dumating ang pandemya, no, wala na pong actual service, online na lang ang nagaganap. Dumaan po, hindi na kayang budgetin yung renta noong building. Lumipat dito, nagtulong-tulong, ginawa ito, no? For 27 years. No? Kung hindi rooted ang iglesyang ito, malamang wala na tayo dito. Sa mga nauna na ating mga leaders na nasakripisyo, nakita po natin yung bunga. Alam ko marami dito na matatagal na, 20 years, 27 years to eh. No? Sino dito yung 27 years na nauna, yung pinakauna? Baka mayroon. Nasa baba. 27 years. No? 27 years hanggang ngayon. No? Kaya nga po nung nagme-meditate ako, naalala ko ang iglesia. Rooted tayo sa salita ng Diyos. No? Kahit anong mga pagsubok na ating pinagdaanan, nandirito pa rin tayo nakatayo. Minsan may hindi pagkakaunawaan, but still, no, nandun yung provision ng Panginoon. Sa mga bago natin na nakasama ngayon, welcome po kayo sa iglesia, sa tahanan ng ating Panginoon. No? So, walk in Him. Ito po yung una na binigay na command ni Paul sa mga taga-Colossians. Despite po ng mga hindrances na kanilang pinagdaraanan. No? At sa atin din po, ito ang nais ng ating Panginoon na una na ating gawin. Walk in Him. No? Kung paano natin siya nakilala, kung paano natanim sa atin yung butil, lumakad tayo sa katuwiran ng ating Panginoon. Walk in Him. Next, the position. Ano? Yung nauna, yun po yung gustong mangyari ni Paul. No? At ngayon, position, rooted in Him. Sa verse 7 na po tayo, no? Verse 6. The position, rooted in Him. Secure foundation in His person and word. In verse 7, he gives three word pictures of what is needed to grow in the Christian life. So ano po ba yung
binigay dito para mag-grow tayo in our Christian life. First, we are to be firmly rooted. When you say firmly rooted, this means we intentionally drive our roots deep in Christ. May gagawin ka, no? Intentionally. Kailangan natin maging firmly rooted sa salita ng Diyos. When you say rooted, no? Gumamit po siya ng agricultural image, si Paul. Bakit siya gumagamit ng mga ganito? Even Jesus Christ, gumamit po siya ng agricultural image para mas lubusan pong maintindihan ng mga nakikinig kung anong nais niyang iparating. The parable of the seeds. No? Sa matabang lupa. Agricultural image. Even in John, Jesus said, no? I am the vines. You are the branches. Apart from me, you can do nothing. No? And this one, gumamit po si Paul ng roots. Which is, kung titignan po natin, ano yung nagagawa ng roots? Stability. Firmly fixed, steady, registered. Na kung saan yung isang puno, kung mabibisualize po natin yung isang puno na may ugat, no? Dumaan po yung hangin, bagyo, ulan, hindi po siya kaagad matutumba. Kasi rooted siya. Mayroon siyang stability. Hindi siya basta-basta matutumba. No? And then, nourishment, yung roots, doon po nanggagaling. Sumisip-sip po siya ng nutrients sa lupa para ito ay lumaki. Mag-growth. No? Hindi po siya mananatiling bansot. Mag-growth po siya, ibig sabihin, lalaki po siya, no? Mamumulaklak siya, mamumunga siya, mag-growth siya. Kaya ginamit niya sa agricultural image, rooted. Ito yung para mag-grow tayo as a Christian. So, as a believer, rooted in Christ will stand firm in trials. Kapag tayo po ay rooted sa ating Panginoong Hesus, anuman ang trials na pinagdaraanan po natin, no? May stand firm po tayo, may stability po tayo. And draw spiritual strength from Him. Magiging matatag po tayo sa ating pananampalataya kapag po tayo ay rooted. In verse, no, in Psalms 1, 2, 3, sabi po diyan, but His delight is in the law of the Lord, and His law He meditates day and night. Kapag ginagawa po natin ito, anong mangyayari? Sabi sa 3, He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season. No? Kapag ka po tayo, no, delight His law and meditate day and night, ito yung mangyayari. Para daw tayong, no, tree planted by the rivers of water that bring forth its fruits in season. Kasi mayroon pong mga puno, walang bunga kahit season na. Ibig sabihin, hindi po rooted. No? And then, whose leaf also shall not wither. Hindi po nalalanta. Kasi nga, no, planted by the rivers of water. So, as in our Christian life, ganun din po ang nais ipunto sa atin. Kaya po ginamit niya ang isang rooted sa kanya pong pagtuturo. Kailangan maging rooted tayo para tayo lumago, mamunga sa season, hindi tayo malalanta. Mamumunga tayo, mag-grow tayo. Once na tayo ay rooted. No? Gumamit siyang agricultural image. At next, the progression built up in Him. No? Yung kasunod niyang sinabi, built up in Him. Continual growth and maturity.
Second, we are to be built up. This actually means to be built upon a solid foundation or superstructure. It points more the foundation we build on the actual building process. Through what are implied. It is reminiscent of 1 Corinthians 3:11. No? Ano ba sinasabi doon sa 1 Corinthians 3:11? For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Wala pong ibang foundation. No? Gumamit naman po siya dito na construction. Construction image ang ginamit niya. Built up in Him. No? Katulad nung kinanta po natin kanina. No? Cornerstone. Jesus Christ. No? Our cornerstone. Chief cornerstone. Kaya, kung yung pundasyon po natin, no, is si Jesus Christ, matibay po yung ating pundasyon. Hindi po tayo basta-basta matitinag. Pero kung yung pundasyon mo, yung sarili mong kakayanan, yung pundasyon mo, yung narating mo sa buhay, mawawala at mawawala po ito. No? Sa isang idlap lang. Pero once na yung foundation po natin ay ang ating Panginoong Hesus, hindi po tayo basta-basta matitinag. No? Rooted in faith, growing in grace. So built up, rooted and built up. No? Growth happens through. Paano nyo po malalaman na yung katabi nyo, no, ay Christian? Kapag pa nagtaas siya ng kamay tuwing praise and worship, doon ba malalaman na siya, no, matagal na ito. Yung ba yung ating pananaw? Pagka malakas siyang sumigaw tuwing praise and worship, Christian to. Matagal ng Christian to. Ganun ba? No? Growth happens through God's Word. Kung wala ka po time na magbasa ng salita ng Diyos, hindi ka mag-grow. Kailangan po nating mag-grow sa salita ng Diyos. Kailangan po nating mag-aral, umattend ng mga Bible studies para po sa atin ito mag-grow tayo. God's Word, makarinig sa salita ng Diyos. Tuwing Friday, no, mayroon po tayong preaching, nakakarinig po tayo, nag-grow tayo. Nakakakain tayo spiritually. Even our spiritual, no, ay kailangan ng pagkain, which is the Word of God. Once na hindi ka po na-attend, hindi ka po nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi mabubusog yung spiritual life mo. Manlulupaypay ka. Madali kang matinag. Madali kang mahugot. No? And then prayer, fellowship, obedience. So growth happens through this God's Word, prayer, fellowship, and obedience. Obedience, napakalaga po nito. Na sumunod tayo sa anong gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. At praise God kayo, sa oras na ito, nag-obey kayo sa ating Panginoon. Doon sa oras na ito, napakasarap matulog. Sa oras na ito, napakasarap magpunta sa tabing dagat, magpunta sa mall. Pero nag-obey kayo sa tawag ng Panginoon. No? It means growth happens. No? May growth na nagaganap sa atin once na ginawa po natin itong 4 na puntos na ito. In number 4, stability. No? Established in the faith, grounded in sound doctrine. And finally, Paul mentions being established in your faith. The word established has the idea of making firm or reliable so as to make secure or inspire confidence. No? It is to strengthen, make true, and fulfill.
We could use the idiom tried and true. Anong ibig sabihin po nun? Tried and true. Subok na at totoo. Kapag ka po tayo dumaan na doon, subok na at totoo, established na po tayo in faith, kagaya po ng ating iglesia. For 27 years, tried and true. Sa lahat ng pinagdaanan po natin, no? Established na po tayo sa ating pananampalataya. At sa oras na ito, ito ang nais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi po natin makakaya itong temang ito once hindi po natin sinunod. No? Ito pong nais ipagawa sa atin ng ating Panginoong Yesus. Stability. This speaks about doctrinal stability. Believers must know the truth, hold to the sound teaching, reject false doctrine. Know the truth. Anong ibig sabihin po nun? Kilalanan natin kung sino ang ating Panginoong Yesus. Know the truth. May ibang katuruan na hindi Diyos ang ating Panginoong Yesus. No? Reject false doctrine. I-reject po natin yung mga ganong katuruan. Hold to the sound teaching. Mag-hold po tayo, no, sa tunay na tinuturo ng Biblia sa atin. No? Speaks about doctrinal stability. Kailangan po strong, rooted yung ating pong doctrinal stability. Na kung anong marinig mo, dito ka, sumama ka sa amin, ito yung tunay. Dito ka maliligtas. Kung hindi strong ang doctrinal stability mo, matatangay ka. So napakahalaga po sa atin na maging firm po tayo. No? Stability. Speak about stability. Ephesians 4:14, then we will no longer be immature like children. Sino po dito yung isip bata? Isip bata. No? Ano ba yung ugali po ng isang bata? Kasi sabi po dito, then we will no longer be immature like children. So immature po pala ang mga bata. Kasi yung mga bata kapag ka po, yan, katulad yan, no? May laruan, kahit hindi sa kanila, kinukuha. Pag kinuha, iiyak siya. No? Kasi ang tingin niya, sa kanya yon. Kung anong mayroon sa iba, gusto niya mayroon din siya. So, then we will no longer be immature like children. Kapag ka ikaw ay nasabihan ni pastor, nagtatampo ka na agad. Natapik ka ni pastor, nagtampo ka na, hindi ka na umaten. Immature. We will no longer be immature like children, mga kapatid. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. No? Katulad ng puno na hindi rooted, kapag ka humangin, madali po siyang matumba. Kapag ka ikaw may narinig ka, may narinig ka o may nakita ka, may napanood ka sa Facebook, may napanood ka sa YouTube, na ibang katuruan, natangay ka. Inaway mo si pastor, pastor, mali yung turo mo. May napanood ako, ganito dapat. We will no longer be immature like children. Kung gusto natin mag-mature, rooted in faith, maging rooted tayo. Aralin natin. Tumingin tayo, bumalik tayo sa Biblia. Ang daming mga books ngayon, mga kapatid. Naglaba sa mga bagong sulat na mga magigiting na takapagturo. Kahit basahin niyo po yon, kumuha din po sila sa Bible. Babalik at babalik ka pa rin sa Bible. Nagbibigay lang sila ng mga example. Pero, yung salita ng Diyos ay tunay. Dito po tayo magbe-base, no, sa salita ng Diyos.
Maraming teaching, mga kapatid. Masusway tayo kapag hindi tayo rooted. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. Ang daming mga pastor, ang galing magsalita. Sugarcoating. No, ilabas ang mga wallet, sabi. Bubuhos ang pagpapala. Kuhanin ang payong. No? Resipin ang pagpapala. We will not be influenced when people try to trick us with lies. No? Kung hindi ka aral, kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, matatangay po tayo ng maling katuruan. Hindi mo na kailangan mag-tithes. Nasa New Testament na tayo. Aralin po natin ang Biblia. Ngayon, then we will no longer be matured like children na hindi, pastor. No? Nagiging like a children na naman tayo kapag ka mayroon tayong pananaw na hindi tugma doon sa tinuturo ng Biblia. Try to trick us with lies so clever they sound like the truth. Stability, establish in faith. Kapag ka po na-establish tayo sa ating pananampalataya, kahit sino ang kumausap sa iyo, kahit sino, no? Kahit pumunta ka dyan sa balad, may mutawa kang makita, hindi ka matitinag, establish in faith. Naka-establish ka na, hindi ka na kayang buwagin. Madedepend mo na ang iyong pananampalataya. So, kailangan nating magkaroon, no? Stability, grounded in sound doctrine. At yung 5, the result, abounding in thanksgiving, a lifestyle of gratitude. No? Paul ends the verse by saying, just as you were taught, abounding in thanksgiving. No? Gratitude, maging mapagpasalamat po tayo. The early church leaders eventually had a formal approach to this disciple making. They gave instruction that most likely include life mentoring. They taught with the purpose of building people up in Christ so they would stand, become fruitful, and build others up as well. No? So, abounding in thanksgiving. So ito po yung huli na sinabi ni Paul sa mga taga-Colossians. A mature Christian's life produces gratitude, spiritual maturity, recognition of God's grace, joy in Christ. No? Kapag ka po tayo ay mayroon pong pusong mapagpasalamat, no? Pagmamatured po tayo spiritually. Marirecognize po natin, no? Maliit man, malaki man, ang binibigay sa atin ng Panginoon, nagpapasalamat tayo. At nagkakaroon po tayong katuwaan sa ating mga puso, sa ating paglilingkod sa Kanya. Marami po sa atin na wala ng trabaho, nadidelay ang sahod. Pero nakakakuha pa rin po na magpasalamat sa Panginoon. No? Mayroon po tayong pusong mapagpasalamat despite po ng mga bagay na nararanasan po natin ito. In 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. Hindi lang po sinabi dito, give thanks kapag ka mayroon kang sahod. Give thanks kapag ka na-increasean ka. Give thanks kapag ka na-promote ka. Hindi po itong sinasabi lang. Give thanks in all circumstances. Ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, magpasalamat ka. Give thanks pag ikaw ay nahihirapan sa trabaho. Magpasalamat ka pa rin. Give thanks kapag ka ikaw ay
no, gusto mo nang sumuko. Tinuturuan ka ng Panginoon. Gusto niya maging strong ka. Kaya sinabi niya, give thanks in all circumstances. Hindi ka lang magpapasalamat kapag ka may biyaya. Hindi ka lang magpapasalamat kapag ka mayroon kang blessing. Paano kung wala ng blessing? No? Aawayin mo na si Lord? Tatanungin mo na si Lord, Lord, bakit? Lord, hindi na ako magsisimba. Hindi mo naman ako pinagpapala. No, malinaw ang sinasabi niya, give thanks in all circumstances. Ups and down ng ating buhay, magpasalamat tayo. No? For this is the will of God in Christ Jesus for you. Ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay will po ito ng ating Panginoon. Hindi lang po natin makita, Lord, ano yung will mo sa aking buhay? Bakit ako nandirito? Bakit nandirito pa ako sa trabahong ito? Bakit nandirito ako sa lugar na ito? Mayroong purpose ang Panginoon sa bawat isa sa atin. No? For this is the will of God in Christ Jesus for you. Kaya give thanks, mga kapatid. Kung malapit ka ng sumuko, magpasalamat ka sa Panginoon. No? This is the will of God in Christ Jesus for you. May will ang Panginoon kung bakit nandirito ka pa, mga kapatid. No, huwag nating sayangin. No, yung pagkakataon na habang tayo nandirito, makita natin ng malinaw ano ang will mo sa akin, O Lord. Ipakita mo. At susunod ako. Mag-o-obey ako. Kung ano ang nais niyo pang ipagawa sa akin sa lugar na ito. Sa trabaho kong ito. No, susunod ako, Panginoon. No? Thankfulness protects the heart from complaining, pride, spiritual dryness. Sino po dito yung reklamador? No? Complaining, laging nagko-complain sa trabaho, sa ministry. Pagod na ako, pastor, ang layo ng sinusundo ko. May ganyan ba sa inyo? Sa trabaho, lagi-lagi na lang akong inutusan. Siya nagkakapilang. Pasay-say lang. No? Complaining. No? So, complaining. Thankfulness protects the heart from complaining. Kapag matuto po tayong mapagpasalamat sa lahat ng bagay, maliit man, malaki man, pinagpapasalamat po natin lagi, may iwasan po nating mag-complain. Mawawala po yung pagiging reklamador po natin. Once na tayo po'y natutong magpasalamat sa araw-araw ng ating buhay. No? And then pride. Sino po dito yung maraming pride? Maraming pride. No? Na ayaw mautusan. Ayaw mautusan. Parang siya yung tagapagmana. No? So, thankfulness protects the heart from complaining and from pride. Maliit na bagay, pinagpapasalamat po natin sa ating Panginoon. Spiritual dryness. Pagod ka man, nandito ka. Sa mga bawat ministry, pagod ka man, no? Mayroong joy sa iyong puso. Kasi natuto ka na magpasalamat sa ating Panginoon. Complaining, pride, spiritual dryness, thankfulness protects the heart from this. No? So, kailangan po natin, anumang pinagdaraanan po natin, matuto po tayong magpasalamat. For our personal application, ayan na, nag-away-away na. Ano na, yung mga bata. Sige. No, personal application, tandaan po natin ito, mga kapatid. Continue trusting Christ daily. No, tatandaan po natin ito. Do not depend on your own strength. Do not depend on your own strength.
Hindi po natin kaya, mga kapatid. Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. No? Kaya po, ang bawat isa sa atin ay nahihirapan, minsan sa trabaho, hindi na po makayanan, kasi, no, nagdedepend tayo sa ating sariling kakayanan. Minsan, nawawala yung trust natin sa ating Panginoon. Mayroon tayong Diyos, the supremacy of Jesus Christ, sinabi doon sa chapter 1. Siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Siya yung makapangyarihan. No? Continue trusting Christ daily. And do not depend on your own strength. Kasi matutumba ka pag nanaan ka sa sarili mong kakayanan. No? Remain grounded in the gospel. No? Do not allow false teaching or worldly philosophies to distract you. Sabi ko nga po sa inyo kanina, ang dami, mga teaching, pag makikinig ka sa mga debate, no, ng iba't ibang denominasyon. No. Do not allow false teaching or worldly philosophies to distract you. Katulad ng pinagdaanan po nating katuruan kanina, rooted, built up, no, stability. Kapag mayroon po tayo niyan, hindi po tayo matitinag ng iba't ibang klase ng katuruan. Kapag po tayo stable na sa ating pananampalataya, hindi tayo masusway ng kahit anong maling teaching. No? Next, live a Christ-centered life. Your decision, relationship, plans should reflect Christ. Your decision, ano yung decision mo? Nakikita mo, maganda ang desisyon mo. No, nawawala yung Christ-centered life sa mga desisyon po natin. Minsan napapahamak tayo sa mga decision making natin, nawala, nalabas ang Panginoon sa mga desisyon natin na yaon. And then, relationship sa mga mag-asawa. Lalong-lalo na po yung pamilya na nasa Pilipinas. No, malayo sa Pilipinas. Nandito ka, nandoon sila. Live a Christ-centered life. Even though malayo po ang pamilya mo, no, hindi po magiging rason yun para ikaw ay gumawa ng maling bagay sa iyong pamilya. No? And then, plans should reflect Christ. Sa mga plano po natin, kailangan nandoon kasali lagi ang ating Panginoon. Hindi lang po sa sarili natin. Nagpaplano ka sa pamilya mo, sa mga anak mo, para din po ito sa aking mga anak. Ito ba ay naka-align sa gusto ng Panginoon sa decision mong ito? Live Christ a centered life. Kailangan po sa circle, ang Panginoon ay nasa gitna siya. Hindi siya nasa labas ng circle. Hindi mo inuuna ang sarili mong kapakanan. Kailangan laging nauuna ang ating Panginoon. No, live Christ-centered life. Lagi po siyang nasa sentro ang ating Panginoon. And then, grow spiritually through Jesus through prayer, Scripture, obedience, and fellowship. No? Grow spiritually through Jesus, mga kapatid. No, napakasimple. Prayer, Scripture, obedience, and fellowship. Once na ito po ay nagagawa po natin, magkakaroon po ng pag-grow sa atin. Magiging rooted po tayo sa ating Panginoon. At hindi po natin magagawa, no, ito pong pagiging rooted na ito, rooted in faith, growing in grace, kung wala pong surrendering. Kailangan po nating isurrender yung ating time. Kailangan po nating surrender yung ating heart, yung ating mind, at yung ating buong pagkatao sa ating Panginoon. Once na sinurrender po natin ito, no, may your will be done, O Lord. At doon na po mag-uumpisa. No? Tutubo na yung ugat.
Magiging rooted na po tayo, mag-grow na po tayo, at mamumunga na po tayo. Ayaw na. Yan. And for our conclusion, believers must continue their spiritual journey with the same commitment they had when first accepting Christ. Katulad po ng ating verse, no? As you receive Christ, Jesus, the Lord, pinaalala ni Paul sa kanila. Yung una niyong nireceive ang ating Panginoong Yesus, kagaya po dito, believers must continue their spiritual journey with the same commitment they had when first accepting Christ, focusing on being deeply rooted, built up, and established in faith while overflowing with gratitude. No? Next. As we close, no, mayroon po akong katanungan sa inyo, closing challenge. Ito po yung katanungan na kayo lang po ang siyang makakasagot. No? Are you truly rooted in Christ? Say amen. Are you truly rooted in Christ? At yung pangalawang tanong, or are you just religious without deep spiritual roots? No? Ito po yung closing challenge sa inyo mga kapatid. No? As we leave this place, or are you just religious without deep spiritual roots? Ang nais po ng Panginoon sa oras na ito, maging rooted tayo sa Kanya. Ang mundo po ay pasama ng pasama. Kaya po nais ng Panginoon na turuan tayo sa oras na ito ng bawat isa sa atin na hindi matinag sa kasamahan ng mundong ito. Paglabas natin mamaya, hindi na po namin alam kung ano ang mangyayari. Hindi na natin alam kung anong gagawin ng bawat isa sa atin. No? Once na tayo ay rooted sa ating Panginoon, maiiwasan po natin yung kasamaan ng mundong ito. No? Kaya po, I encourage each and everyone sa bawat isa nandirito ng ating pinag-aralan. Katulad po ni Paul, no? Masama ang kanilang nasa paligid. Iba-iba ang katuruan na nasa kanilang paligid. Pinaalalaanan sila. As you receive Christ Jesus the Lord, walk in Him. No? Lumakad po tayo sa ating Panginoon. Maging rooted po tayo, maging built tayo, stability tayo sa ating Panginoon. Maging thanksgiving din po tayo sa ating Panginoon. Let's all stand. I ask our worship team. No, as we sing this song, mga kapatid, I ask everyone, no, na maging personal prayer po natin. Ito pong kantang ito. Sino man po sa atin na gustong sa oras na ito maging rooted po tayo, first, kailangan muna nating isurrender ang ating buhay sa ating Panginoon. No? At sa oras na ito, ipag-pray po natin na mag-work, gumalaw ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag po natin nahayaan na alis po tayo sa lugar na ito, na hindi po tayo maka-impart sa salita ng Diyos. Hindi po natin nahayaan na tayo po ay lumabas. Hindi po natin baon-baon ang ating tema. No? Rooted in faith, growing in grace. Hallelujah. Hallelujah. All that I am is yours. All that I have is yours. I give you my heart and soul. Lord, I'm yours. Lord, every day is yours. Lord, every breath is yours. I'm giving my life
to you, Lord, I know. Hallelujah. Yes, O Lord. You alone are worthy of all praise. You alone are worthy of all praise. I surrender all to you. I surrender all to you. I have nothing without you, Jesus Christ. Take my life, it's all for you. All that I am is yours, and all that I have is yours. I give you my heart and soul, Lord, I'm yours. Hallelujah, let's sing praise. Lord, every day is yours. Lord, every breath is yours. I'm giving my life to you. Lord, I'm yours. Jesus, I am yours, Lord God. You alone are worthy of all praise. You alone are worthy of all praise. Other than you alone, Jesus. We need to surrender our life, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. I surrender all to you. We are nothing. We are nothing without you, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Once more, we need to surrender our life to Jesus. Hallelujah, Jesus, Lord. We surrender our life to you, Lord. I surrender, Jesus. Hallelujah. I am nothing without you, Jesus Christ. Take my life, it's all for you. Yes, Lord. You are worthy to be praised, oh Jesus. You alone are worthy, Lord. Hallelujah, Jesus. You're worthy of all praise, Jesus. You're worthy of His praise. Our church, you are worthy, Jesus. You are worthy to be praised, O Lord. Hallelujah, Jesus. We speak out. You are worthy, O Lord, to be praised, Jesus. You are worthy alone, O Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, O Lord, you are worthy. You are worthy, O Lord. Worthy of all praise, Jesus. You're worthy of all praise. You're worthy of all praise, Jesus. Worthy of all praise. You're worthy of all praise, Jesus.
Praise you, Holy Spirit. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Lord, ang selebrasyong ito, Panginoon, ay para sa inyo lamang. Salamat sa iyong katakilaan. Salamat sa iyong pag-ibig, O Panginoon, for your faithfulness in this church, O Panginoon. We reach 27th year, O Lord God. At sa taong ito, O Panginoon, ano pa man pa ang aming pagdaanan, O Panginoon. Katulad ng iyong salita, Lord, maging rooted kami, O Panginoon, sa aming Panginoong Yesus. At ini-impart po namin ang salitang ito sa bawat isa sa aming mga membro, Lord God. Mag-umpisa sa aming mga sarili, O Panginoon. Maging rooted ang bawat isa sa amin. Sa aming pananampalataya, O Panginoon. Malakaran nawa namin sa taong ito, O Panginoon, ang nais kong ipagawa sa bawat isa sa amin, O Lord God. Dalangin ko po, Lord God, ang bawat isa, O Lord God. Mamaya paglabas namin, O Panginoon, baon-baon namin ng salita mo, O Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, hindi ko po kilala ang bawat isa sa aking mga kapatid na narito. Ano man ang kanilang pinagdaraanan, O Panginoon. Sa trabaho man, sa relasyon, sa personal na buhay, O Panginoon. Pinapaalalanan niyo kami, O Lord God, na kailangan namin maging strong, rooted, maging built up, O Panginoon. Stability, O Lord God. Maging mapagpasalamat kami. Maliit o malaki na bagay, O Panginoon, sa lahat na nangyayari, in all circumstances, O Panginoon. We need to be thankful, O Panginoon. Nahihirapan man kami, O Panginoon. May mga trials, we need to be thankful, O Panginoon. Sapagkat ito yung will nyo para sa amin, O Lord God. Gusto nyo kami maging malakas, maging rooted, O Panginoon. Na kahit anong hampas ng hangin, O Panginoon, ng trials na dumating sa aming buhay, rooted kami, O Panginoon, hindi kami matutumba, O Panginoon. Manatili kami, O Panginoon, sa iyong presensya, O Lord God. Lord, salamat sa oras na ito. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, O Panginoon. Kung paano niyo po kami iningatan sa 27 years na lumipas. Sa taong ito, sa susunod pang mga taon, O Panginoon. Sa mga new generation na faces ng iglesyang ito. Lord, ingatan niyo po kami. Ang nangyayari sa aming lugar, sa aming mundo, pasama ng pasama, O Panginoon. Hinihingi ko po, Panginoon, ang iyong gabay, patnubay sa bawat isa sa amin, O Lord God. Na maging strong kami, O Lord God, sa bawat pagsubok na aming pinagdaraanan sa aming mga buhay. And we pray, generation after generation ng iglesia ito, Lord, 27 years, idodoble niyo ito, Panginoon. I-multiply niyo pa ito, Panginoon. We pray for the leaders, O Panginoon, ng iglesia ito, Panginoon. Maging strong ang bawat isa, O Panginoon. Wisdom and knowledge na nanggagaling po sa inyo, O Lord God. Mapangalagaan ang bawat tupa na nandirito. Mag-grow sila, O Panginoon. Katulad ng tinuturo nyo sa amin. Katulad ni Paul. Ang sulat ni Paul sa mga Colossians, O Panginoon. Pinangalan mo sila. Na mayroon kaming Diyos, O Panginoon. Na nireceive namin. Na makapangyarihan, O Panginoon. At wala nang ibang sagot kundi si Jesus lamang sa mga problema namin, sa mga pagsubok namin, O Panginoon. Lord, maraming salamat sa paalalang ito. At sa susunod, O Panginoon, na gagawin pa po namin sa iglesia ito, Lord God, pagpalain mo, O Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord. At ikaw lamang ang siyang may taas, O Panginoon, sa anibersaryong ito, O Panginoon. Wala nang iba. Ikaw lamang, O Panginoon. And we pray, O Lord God, mamaya sa aming fellowshipping, ma-enjoy po namin ito, O Panginoon, with the brethren, O Lord God.
as we celebrate, O Lord God, ang iyong kadakilaan sa iglesyang ito. Maraming salamat po, O Panginoon. Sa iyo lamang po ang kapurihan magpakailanman. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Hallelujah.